No limit ang hirap. Ating bayan ay mayaman sa kultura, kasaysayan at kabutihan ng puso ng bawat Pilipino. Ngunit tayo ay nananatiling bihag ng mga lumang kasanayan at mapang-aping sistema. Ang pagbabago ay hindi magmumula sa iisang tao lamang, kundi sa sama-sama nating pagkilos at pag-alab ng ating mga adhikain para sa isang malaya at makatarungang lipunan. No limit ang hirap. Uy, si Ginoong Ibarra! Mabuhay si Ginoong Ibarra! Mabuhay! Matagal na namin iniintay ang iyong pagbabalik, Ginoong Ibarra. Maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap. Masaya akong nakabalik muli sa aking bayan. Marami kaming inaasahan sa iyong pagbabalik, Ginoong Ibarra. Gagawin ko ang lahat upang matupad ko ang aking mga pangarap para sa ating bayan. Anak ko! Nagagalak akong muli kang makita. Maraming salamat, Kapitan Tiago. Masaya akong nakita kayo muli. Anak, natutuwa akong makita kang muli. Marami ka nang nagawa sa Europa, no? Opo, Kapitan. Marami na po ako natutunan at nakita. Ngayon, gusto ko naman po makapaglingkod sa ating bayan. Mabuti naman at nakabalik ka na, Ginoong Ibarra. Marami kami naasahan sa inyo. Opo, Maria Clara. Gagawin ko ang lahat upang matupad ko ang aking mga pangarap. Balik ka ng pagbabalik, Ginoong Ibarra. Oh, Padre Salvi, nariyan ka pala. Maupo ka muna. Ginoong Ibarra, mabuti naman at nakabalik ka na. Marami tayong dapat pag-usapan. Opo, Padre. Alamin ko rin po kung ano ang nangyari sa aking ama. Hindi ba ninyo batid na marami sa mga Indyo ang mangmang? Padre Damaso, hindi niyo rin babatid na nasa bahay tayo ng mga Indyo? Maaaring niyong masaktan si Kapitan Tiago. Matagal lang ipinagpapalagay ni Tiago na siya ay hindi isang Indyo. Ngunit inuulit ko, wala na makakatalo pa sa kamangmangan mga Indyo. Mga kaibigan, ikinagagal akong ipakilala sa inyo ang dahilan ng pagkasalong ito. Ang anak ng nasira akong kaibigan, si Don Crisostomo Ibarra. Kararating lamang niya mula sa Europa. Buenos noches, amigos. Sa mga kura sa aking bayan at sa matalik na kaibigan ng aking ama, Padre Damaso. Patawarin niyo po ako sa aking pagkakamali. Hindi ka nagkakamali. Ako nga si Padre Damaso. Ngunit kailanman hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kayo ba ang anak na yumawang si Rafael Ibarra? Sa inyong lingkod, Senyor Teniente. Maligayang pagdating. Naway maging mapalad kayo kaysa sa inyong ama. Maraming salamat po. Nakahanda na po ang inyong hapunan. Wala ka bang mga mata? Meron po, senyora. Mga matang mas malinaw po sa inyo. Ngunit ako'y nakamasid sa inyong kulot na buhok. Ginoong Ibarra, sa halos 7 taon ninyong pamamalagi sa ibang bansa, ano ang pinakamahalagang bagay na inyong nakita? Nang natutunan ko ang kasaysayan, nalaman ko ang pagkakaalipin ng ibang bansa, ang nagdidikta ng kasaganaan o pagkakahikaos nito. Nagawa mo tayo ng iyong yaman para lamang dyan. Wala ka bang nakitang mas malaga? Isa kang bulag, kahit ang isang bata ay alam yan. Nagpapasalamat ako at pabor ang mga kura sa akin.
Patawarin niyo po ako. Mahaba ang aking naging biyahe at may importante pa po akong dapat gawin. Huwag ka muna umalis. Darating pa si Maria Clara. Bibisitahin ko po siya bukas. Ipapaumanin niyo po. Kailangan ko na pong umalis at may gagawin pa ako. Nakita na ninyo, ganyan ang nangyayari sa mga kabataang ipinapadala sa Europa. Nagiging mayaman at ang mataas. Kaya nararapat lamang na ipagbawal na ang pagpapadala ng mga kabataan sa Europa. Como estas, Ibarra? Salamat at muli kang napadaan sa aming tahanan. Magandang araw po, Don Santiago. Kinagagala ko po ulit kayo makita. Nariyan po ba si Maria Clara? Nais ko po sana siyang makausap. Mauna rin siya. Sandali at maupo ka muna at tatawagin ko. Salamat po. Clarita! Clarita! Nais kang makausap ni Ibarra. Isabel! Sundin mo siya sa kanyang kwarto. At ba namang kinagayos ka yun o nahihiya? Sige, masusunod at tatawagin ko lamang siya. May Nariyan na pala siya. Clarita, nais kang makausap ni Ibarra. Gusto niyo bang makuha ko kayo ng mainom? Gracias, senyor. Ngunit hindi na po kailangan. O siya, mayroon ko muna kayo riyan. Napakaswerte ko na pagkasundo tayo ng ating mga magulang na ikasal. Kung hindi, ay hindi ako makakahanap ng isang babaeng kagaya mo. Napakatamis ng iyong salita, Crisostomo. Siguro dahil dyan ay maraming kababaihan ang napuntahan mo sa ibang bansa. Napakagandang obra ng Diyos ang aking sinisinta. Kaya, bakit ba nga ba ako hahanap ng iba? Sinungaling, hindi ako naniniwalang isinasara mo ang iyong mata pagdating sa ganda ng dilag ng mga taga-Europa. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Pangako ko sa'yo, ikaw lang ang iniibig ko. Ngunit, kailangan ko munang umalis sa piling mo. Naiintindihan ko, Crisostomo, naway makapaglakbay ka ng ligtas at matiwasay. Maraming salamat, mahal ko. Pangako ay babalik ako. Pagpalain ka naman ng may kapal. Clarita, kung nababagabag ka, magtulos ka ng kandila para kila Sandro at Sandra Pray. Paniguradong gagabayan nila si Ibarra sa kanyang paglalakbay. Masusunod po, Ama. Senyor Ibarra, Kayo pala, Tenyente. Ginulat niyo naman ako. mag-iingat kayo, senyor. Sana ay maging aral ang nangyari sa iyong ama. Tila marami yata kayo nalalaman tungkol sa pagkamatay ng aking ama. Maaari niyo po bang sabihin sa akin lahat? Wala ba kayong nalalaman? Sa pagkakaalam ko ay namatay ang ama sa loob ng bilangguan. Bilangguan? Nakulong ang aking ama? Tila nagkakamali yata kayo, Tenyente. Hindi ako maaaring magkamali. Ang iyong ama ay namatay sa loob ng bilangguan. Si Rafael Ibarra, siya ay napagbintang. Herehe at bilabostero ni Padre Damaso. Maaari niyo po bang sabihin sa akin lahat kung bakit nakulong ang aking ama? Noon ay mayroong isang pastilang mga at masamang ugali na naging kolektor ng buwis. Nang siya'y nangungulikta, minsan siyang napagkatawa ng mga bata. Uy! Ang pulubi ba yun? Oo, siya yung pulubi. Ang dungis mo. Dungay! Tigilan niyo ako! Baka kung anong magawa ko sa inyo masama! Di ba't hindi niya marunong magsulat? Oo. Ano sabi mo? Ikaw! Ano sinabi mo sa akin? Hindi na lang. Nagpuan. Nagbibiro ba kayo nun? Tuman Ha? mo magsulat. Itawa mo siya. Akala mo naman kung sino. Peki naman. Hoy, akala mo ba hindi kita naririnig? Hoy ka rin, Doña Victorina. Akala mo ba hindi mo ako maririnig? Kay lapad ng iyong tenga. Buti sana kung kasing lapad ng iyong tenga ang iyong kukote. Ah, ganon. Bakit ba ganyan ka makatingin sa akin? Ang sabihin mo, inggit ka lang sa suot ko. Ah, ako pa talaga ang maingit sa'yo, Doña Victorina. Sa bagay, kaingit-ingit naman ng iyong kulot na buhok. Abay, marapat lang naturuan ng leksyon ng babaeng yan. Hoy, Doña Consolacion. Ako'y nakukutya na makipag-usap sa'yo. Ito, kung gusto mo, labhan mo ang damit ko. Huwag kang maglala, babayaran kita. At akala mo ba hindi ko alam na ikaw isa yung dating labandera lamang? Hoy ka rin, Doña Victorina. Ang akala mo ba ay hindi ko alam? Nabanggit yata sa akin ng aking asawa na isa ka daw dating mapagpanggap na Doña. Aba pang bihira, hinahamon mo talaga ako ah. Halika dito at bumaba ka. Matapang ka, diba?
At talagang hinahawan mo ako, Doña Victorina. Yung mga pinagsasasabi mo, ulitin mo. Bakit? Sino ka ba? Asawa ko ng isang alcares. Ikaw, asawa ka ng ano? Asawa ka ng isang pidanto. Aba, wala ka talagang galang. Labandera ka lang. Mapagpanggap na Doña. Umalis ka nga! Labandera! Mapagpanggap na Doña! Tumigil na kayo riyan. Walang patutunguhan ng pag-aaway niyong iyan, kaya tumigil na kayo. Guardia Civil, Bakit po, senyora? sino yung kumakanta? Siya ang baliw. Dalhin mo siya rito. Masusunod po, senyora. Hoy, baliw. Anong baliw? Sinong baliw? Sumayaw ka. Sumayaw? Gayahin mo ako. Haha! Sumasayaw ang matandang baliw! Anong matandang baliw? Sinabi na ikaw ang baliw. Baliw ka talaga. Baliw ka talaga. Baliw! Baliw ka talaga. Baliw! Bitiwan mo ako. Hayaan mo bigyan ko ng leksyon ang baliw na ito. Tumigil ka na nga. Nasisira ka na ng bait. Tugo! Spin! Basilio! Mga anak ko! Guardia Civil, bihisan siya at dalhin sa tahanan ni Ginoong Ibarra. Masusunod. Tama. Dalhin niyo siya. Dalhin niyo ang baliw na yan. Tigilan niyo ako! Saan niyo ako dadalhin? Ang mga anak ko! Crispin! Basilio! May dugo pa ang mga buto at ang buhok. Masyado ka namang maselan. Kung ikaw ang naglibing sa bangkay na to na 20 araw pa lamang nalilibing. Madilim ang gabi na yan at umuulan. Namamatay-matay ang aking ilaw. Ilabot naman ang sinabi mo. Tanggal ang pako ng ataol at lumabas ang kalahati ng katawan. Saksakan ng baho at binuhat ko ang bangkay sa gitna kahit madilim at umuulan. Bakit mo ginawa iyon? Bakit mo hinukay ang bangkay? Sino nagutos sa inyo? Sino pa ang kurang malaki? Anong ginawa mo sa bangkay? Para kang Guardia Civil at kung magtanong. At ang utos sa akin ng kura, ilibing ko sa libingan ng mga inchik. Madilim ang gabi na yon at umuulan at saksakan ng layo ang libingan ng mga inchik. Ayoko nang maghukay. May natamaan akong bungo at ito'y nabiyak. Paniguradong hindi na naman ako makatulog na ito mamayang gabi. Ay, hindi mo ang isang mangmang na tao, ang ama ni Crisostomo. At sobrang kamangmangan nito, namatay siya sa isang buwan. Kaya mo, Crisostomo. Padre Damaso, tingin mo lang yung sinasabi. Oras na para pagbayaran mo ang kasalanan ginawa mo sa aking ama, pati na rin sa aking pamilya. Anong ginagawa mo, Ibarra? Itigil mo ito. Natatakot din ako. Crisostomo, ano ang iyong ginagawa? Itigil mo na yan! Huwag kayong makisali dito. Demonyo ang taong ito. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang aking ama. Maawa ka, Ibarra. Huwag mo ituloy yan. Tatakot ako mamatay. Ibarra, anong ginagawa mo, mahal ko? Hindi mo siya kayang gantihan. Maria Clara, lumayo ka sa akin. Isang demonyo ang taong ito. Kaya dapat lang na mamatay siya. Ibarra, itigil mo yan! Bitawan mo! Padre Damaso, huwag ka na magsalita pa. Lalo na ang kaguluhan ito. Teka, tao ba yun? Oo nga, tingnan natin. Inay! Itay! Boses ba ng anak natin yun? Tingin ko nga, tara puntahan natin. Ay, Itay, tulungan nyo kami. May nakita kami isang tao sa gitna ng kagubatan at walang malay. Mahal, buhatin mo siya at dalhin mo sa ating tahanan. Ngayong Pasko, ako yung uwi sa aming bayan para makita ang aking ina't kapatid. Nantayan po sana kayo ng Diyos sa inyong kabutihang loob. Pero hindi ka pa lubusang magaling, Inay. At daghang malayo ang inyong bayan. Mukhang mahihirapan ka makauwi ito. Tiyak na naghihintay ang kalooban ng aking ina sa aking pagbalik. Kayo po ay maraming anak at kami ay dadalawa lamang na magkapatid. Hayaan niyo po, sa aking pagbalik, isasama ko ang aking kapatid.
Sino ang babae niya? Siya po ang aking ina. Ilang araw na akong hindi kumakain. Hindi lang malapit na ako kumakay. Hindi magtatagal at dito na ako iligdig. Anak ko! Maraming salamat sa inyong... Oh, nakakaya na pala siya. Narita. Ang ito, Jaira. ¿Cómo estás, Jaira?